makikiusap. May mga bakante pa dito. Baka pwedeng, ayan. Ayaw na? Sige, pag may dumating mamaya, marilis ka kami. But anyway, thank you Lord na nais ko po munang basahin ang sinabi ko rito sa Psalm 62 verse 1 and 2. Sa Diyos lamang ako, tanging umaasa. Ang kaligtasan ay nabubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen? Hallelujah. Kaya, sarap na magpuri sa Panginoon, no? Dahil talagang tayo po ay pinapagtatagumpay ng Panginoon, no? Sabi nga dito sa lahat ng oras. Amen? Kaya may rason, no? Na ang umaga nito ay maibigay natin sa Kanya ang best natin pagsamba. Amen? So, tayo po tayo at tayo po ay manalangin. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Blessed be your holy name, Lord. Oh Lord, purihin ka, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Na hayag at latag sa iyong buhay ang bawat isa sa atin. Pakisiyasat mo, suriin ang aming mga puso at anumang mga pagkukulang, pagkakasalan na gawa po namin. Hallelujah, Lord. Pakilinisin mo kami, tugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus. Upang walang maging hadlang na sa aming paglapit sa iyo ay tuwirang makaabot diyan sa iyong trono, sa iyong langit, ang aming mga pagsamba at pagpupuring ito, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos. At ikaw lamang po ang aming inaasahan. At ipinagkakatiwala sa iyong banal na Espiritu, Panginoong Yesus, ang malayang pagkilos sa aming kalagitnaan. Lord, kumilos ka sa puso at buhay ng bawat isang alay dito. Yamang hayag at nagtag sa iyong aming buhay. Alam mo, Panginoon, ang mga problema, pagsubok na meron kami. Lord, hindi po ito magiging hadlang sapagkat, Lord, ikaw ang magtatanggol sa amin. Ikaw ang tutulong sa amin upang kami ay maging matagumpay sa buhay namin ito. Without you, Lord God, we can do nothing, Lord God. Wala kaming magagawa kung kami nga ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Ang tagumpay ay sa iyo, Panginoon. At patuloy mong ipinagkakaloob sa ating Panginoon. Kaya, Lord, buksan mo ang iyong langit. At dyan nga sa iyong trono, tukayan mo ang bawat isang naririto. Lord God, lagyan mo ng pag-awit ang aming mga puso. Lagyan mo, Panginoon, ang aming mga labi ng pagpupuri. Lord God, na hindi maging hadlang ang anumang mga problema pagsubok na meron kami. Pagkos ito yung magiging dahilan upang mas lalo kami magsumiksik sa iyong presensya. Mas lalo naming hangarin at hanapin ang iyong presensya sa mga oras na ito, Panginoon. 2 or 3 are gathered in your name. Promise mo, Lord, at pangako mo na naririto ka sa aming kalagitnaan. Lord, ang mga awitin, maging ang mga aawin, na magdilim ng praise and worship, i-anoint ko ang kanyang labi. Lord God, maging mabangong halimuyak na handog kami sa iyong harapan. Sa umagang ito, Panginoon. Oh God, hallelujah. Ang mga instrumentong gagawin. Lahat ng yan sa iyo po na yung pinagkakatiwala, Panginoon. Ininunugan sa mga kapatid namin papunta ito. Kung sila man ay mapunta na, Panginoon, pakaingatan mo po sila, Lord. Tulungan mo na kami ay sama-sama na magpupuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aking dalangin at pagsamo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Check. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, hallelujah! Palakpakan natin, Panginoong Diyos. Ang lahat na nagkumpay sa pangalan ng Panginoong Jesus ay sumigaw ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Hallelujah!
So God. Purihin ka, O Diyos. Sa umagang ito, Ikaw ay aming maitaas. Ikaw ay aming mapapurihan, aming magilang. Purihin ka, Hallelujah, Hallelujah. Hayaan mo kaming malabig sa iyong presensya, O Diyos. Kagutuman namin, Panginoon, ang sambahin ka, ang purihin ka, ang makilala ka, Panginoon, sa buhay namin. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Ang ating Panginoong Diyos na banal. Sa umagang ito, siya'y karapat-dapat ng ating pagpupulit pagsamba dahil sa ating tagumpay na natanggap mula sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Palapakan natin ang ating mga kamay. Sayo ng awit, papuri sa Diyos, sa kataas-taas ang Diyos, sa kanyang kadakilang gawa sa buhay mo. Jesus, ako sa iyo humahanga. Kamatayan ay hindi nalintana. Mong lahat ng kasalanan, sa Diyos ikaw ay nawalay, ang buhay mo ang inalay. Purihin ka, purihin ka, Jesus. Purihin ka, purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ang ginawa, Jesus, ako'y nalaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Sa'yo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa'yo ang ginagawa. Sa akin, ganon na naman. Katulad na isang yaman, pinulog at iningatan. Liwanag ng araw at kalawakan, walang hanggang katapusan, ang biyaya mo nakamtan. Purihin ka, purihin ka, Jesus. Purihin ka, purihin
Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong pinagawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong pinagawa. Purihin ka, oh Lord. Purihin ka. Come on, church. Ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. Dahil sa iyong ginawa, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. Bawat kadena, bawat tanikala na pumipigil sa amin sa umagang ito upang sumamba sa Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Hesus, aming Panginoong Diyos, ito'y aming winawasa. Sapagkat kami pinalaya na ng dugo ng aming Panginoon. Hallelujah! So bakit ko kami namamangha sa iyong madakilang gawa, O Diyos? Hallelujah! Dakilang Diyos na hari, aming ihayag. Magpagkailanman namin ay magpasalamat sa iyong ginawa. Kapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, dakilaan mo'y makikita. Kahangahan mong pagkilos, aming inaasa ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay inahayag. Katapatan at kadakilaan
Kadakilan ng Diyos na ay aming ihahayag. Upang kailanman ang awit ay magsalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa limang mga langit, katakutan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, ang inaasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ay aming dakilang Diyos, sa lahat ay hahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat at ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Purihin ka, ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So good. God will always make a way when it seems to be there's no way. God, basta tayo magtitiwala sa Kanya. Magkatiwala natin sa Kanya lahat, and God will do the rest. Gaano man ito ka-imposible, ito'y hindi imposible sa Panginoon. Nagawa niyang ibigay ang Kanyang buktong na anak para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Inalay niya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, upang tayo mabigyan muli ng pagkakataon makalapit sa ating Panginoong Diyos Ama. Bigyan ng pagkakataon na siya ay makasama sa kalangitan. Hallelujah. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pag-ilos niya'y iwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama karamay. Pag-ibig niya kalagasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Let's declare. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa aking may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama karamay. Pag-ibig niya kalakasan, sa bawat araw man, siya'y
hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wikat niya ay mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng lahat sa buhay mo. Pag-ibig ay mahiwaga, sa aking may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama karaman. Pag-ibig na kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Kahit sa ilang, ako'y kanyang itatuloy. Kahit naman mahirap siyang hatid, langit mawawala, ngunit di ang wikat niya ay mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng lahat sa buhay ko. Pag-kilos niya'y mahiwaga, sa aking may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama karaman. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Gaano man kayo posible nararanasan mong sakit na sinasabi nila ng mga doktor hindi mo kayang gumaling. Tao lang sila. Pag sinabi ng Diyos na gumaling ka, gagaling ka sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat kakawan niya ang nais niyang kawan. Ililigtas niya ang nais niyang iligtas. At ililigtas niya ang bayan niyang pinili. Tayo kanyang pinili, kanyang mga anak. Hallelujah! Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa aking may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama karaman. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Pag-kilos niya kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Walang imposible sa iyo, aming Panginoon. Walang imposible sa iyo, aming Panginoon Diyos. Tapat ka sa iyong mga lingkod. Tapat ka sa iyong mga bayan. Sa iyong bayan, O Diyos. Kung paano mo iniligtas ang bayang Israel sa kamay ng Paraon, gayon din naman kami ay iyong iniligtas sa krus ng Kalbaryo. Tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako. Tapat ka kay Abraham, na ama ng pananampalataya. Sabi mo, Panginoon, ang kanyang mga anak ang magiging kasing dami ng buhangin sa dagat, ng bituin sa kalangitan. At kami narito, Panginoon, anak ng isang mananampalataya
na sa ginawa ng aming Panginoong Diyos, kami ay naligtas. Tapat ka, Panginoon, kaya sa umagang ito, hayaan mong awitan ka namin ng isang himong pag-ibig. Isang himong nagpapaalala ng katapatan mo, O Diyos, na sa kabila ng lahat, sa kabila ng aming karumihan, ng aming pagsuway, ng aming pagtalikod, paglayo sa iyo, O Diyos, Ikaw ay tapat. Kami pasan-pasan mo sa iyong mga bisig, hawak ng iyong kamay, at kahit kailan may hinding-hindi ka bibitaw, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay magkakailanman sa buhay ko, bawat panahon. Sa kamay mo'y ilalagay, hahatayin na iyong pag-iwan ako. Sa katapatan mo, ang awit ko, isang iyong pag-ibig. Sa kabila ng lahat, kasama bisig mo, at hindi ka bibitaw kailanman. Ikaw ay magpakailanman sa buhay ko, bawat panahon. Sa kamay mo'y ingatan, at agayin ng iyong kahiriran. At ako sa'yo't iibig, ay ika'y hihintayin. Sa katapatan mo, ang awit ko, isang iyong pag-ibig. Sa kabila ng lahat, kasama bisig mo, at hindi ka bibitaw. Sa katapatan mo, ang awit ko, isang iyong pag-ibig. Sa kabila ng lahat, kasama bisig mo, at hindi ka bibitaw kailanman.
salamat sa iyong katapatan sa buhay namin. Sa kabila na kami ay patuloy na nagkakasala sa iyo. Sa kabila na kami ay hindi nagiging tapat sa iyo. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami naaaliw pa rin ng mundo. Na kami ay nakakalimot. Minsan ay nagtatago sa iyo. Umiiwas sa iyo. Lumalayo sa iyo, Panginoon. Minsan nakakalimutan namin ang iyong mga biyaya at pagpapala, ang iyong mga miracles sa buhay namin, O Diyos. Katulad ng mga Israelita, nakalimutan namin na kami iyong pinalaya. Na ikaw ang nagbigay ng mga pagpapala sa amin na araw-araw. Nakakalimutan namin, O Diyos, na sa aming paglalakbay sa mundong ito, ikaw ay lagi namin kasama. At hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Kahit sa mga pagkakataon, napakiramdam namin kami mag-isa na lamang. Mas lalo namin nararanasan ng iyong presensya. Sa mga panahon na kami nanghihina, Panginoong Diyos, nararanasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka ng bawat langit, ng bawat tribo, ng bawat bila, at bawat labi. Sigaw sa buong mundo na ikaw ay Panginoong Diyos. Ikaw ay Panginoong tunay. Ikaw ang aming Diyos, aming tagapagligtas, at hindi ka nagbabago magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church. Hawitan natin ang ating Panginoong Diyos. Itaas natin sa kalangitan ang ating mga boses, ang ating pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoong Diyos Ama. So umagang ito nangungusap ang ating Panginoong Diyos. Siya'y nangungusap sa bawat isa sa atin.
at tayo pinapaalalahanan na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Sa bawat pagsubok ng buhay, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin siya! Hallelujah! 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 Salamat Panginoong Diyos sa umagang ito, sa kagalakan sa pagsama ng inyong banal na Espiritu Santo sa aming pagpupuri at pagsamba. Ang kalangitan nga, Panginoon, ay bumababa sa tuwing kami umaawit, sumasamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang kalangitan ay aming nararanasan sa pagpupuri ng iyong mga nilikha, ng iyong mga anak, ng iyong mga mananampalataya. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Ganyan din naman, let's share that love. Yan gladness na nararamdaman natin sa umagang ito sa bawat isa. Bless natin ang bawat isa. Amen? Purihin ng Diyos at pagpalain natin ang bawat isa na narito ngayon sa umagang ito. Hallelujah. Sa'yo humahanga, kamatayan at hindi naligaya. Tulong lahat ng kasalanan. Diyos, ikaw ay nawalan, ang buhay mo ay hinahan. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdusa. Binuksan mo baka may hindi pa kayo nakakamayan dyan. Dito na kayo, isa pa. Ibig mo sa akin, gano'n na lamang. Katulad ng isang yaman, kinugo at pinihatan. Walang hanggang katapusan, biyaya mo'y nakapag. Purihin ka! Purihin ka! Jesus! Purihin ka! Purihin ka! Jesus! Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagturusa. Buksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. Dahil sa'yo, come on, church, ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos ko na lahat ng pagturusa. Binuksan mo ang lahat patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa.
Amen. Ayan, napagpala po ba ang bawat isa? Amen. Alam ko napagpala po dahil kung hindi po kayo napagpala, wala po kayo dito. Dahil yan po ay sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Kaya pahayag po natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Ayon, sino po ang mauunang magpapahayag ng kabutihan ng sa kanyang buhay ng ating Panginoon? Sino po? Wala po ba? Ayun, si Meron. Meron. Ay, si Ate. Sino po una sa inyo? Yung maganda. Ay, si Ate Maganda. Hindi ko alam pangalan. Ay, po ba Ay, Umaga po. magandang umaga. Ako nandito po ako para magpasalamat. Last time nandito ako magpasalamat after birthday ko. Kasi pinagaling ako ni Lord. Ngayon, pinagaling na naman niya ako. Kaya ilang Sundays po kami hindi naka-attend. Last week lang po kami naka-attend. Kasi namaga yung kalahati ng mukha ko, ewan. Mata, sa pisngi, sa buwak, sa lips. Hindi ko alam kung saan, hindi pa sa hangin, sa lamig, sa ano. Kasi before yun nangyari, nag-general clinic kasi ako sa bahay. Dumating kasi yung ako ko. Dali ka po kanya yung mata ko, di mag-start. Hanggang namaga siya almost 3 weeks. Sabi magpa-check up ako kasi nakakatin, tumamaga. Hindi ako nagpa-check up talaga. Sabi ng mister ko magpa-check up ako. Sabi ko, hindi ako mapa-check up. Pray lang yan kay Lord. Talaga nagtiwala ako kay Lord na gagaling ako. Kaya nga sabi din ni Pastora, hindi ko kayo nakikita. Hindi ko nakikita ang bahay. Na hindi na kami nakikisa na walang apple na nag-attend. Sabi ko kasi tayo hindi ko ako okay. Nag-pray ka ba? Siyempre naman po. Kaya sabi ko, talaga, may trust, sabi ko, nagtitiwala talaga kay Lord na magagaling niya. Muli, talagang trust ang pangalan ng ating Panginoon na talagang lagi prayer. Talagang napakabisa, napakalakas ng dasal. Doon po ako talagang nagpapasalamat ko, tsaka sa mga blessings, nakakawawaw na blessings na binibigay niya sa family. Isa pang pinagpapasalamat ko po is, may kasama po kami ngayon, which is yung pamangkin ko po, nagaling pa po ng Taguig, na nandito na po sila, nakasama po namin. Nagaling pa po sila ng Taguig, nabalik ko na po ang magulat ko sa salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ganyan po kaputi ang Panginoon. Bagamat ginagamit po ng ating Panginoon ng mga doktor, no? Pero unahin po natin ang Panginoon dahil siya po ang tunay na ating manggagamot. Amen po. Amen. Kaya ano man po yung kahiligan natin, yung nais natin, unahin po natin ang Panginoon na idulog sa Kanya. Dahil tunay nga po, ang Panginoon ay laging tapat sa Kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, sino pa po? Kaya mo na. Ay, Sister Ferdy pa. Sister, maganda rin. Amen. Maganda. Pagkain ng Diyos. Ayan, so, dalawang bagay ipapasalamat ko and then naghihingi ako ng sorry kasi kahapon prayer and fasting, hindi po ako nakadalo. Siyempre, kasi po, meron tayong inaalaga ang mga kapatid sa silang. Biglaan din po kasi nung Thursday, doon sa kalagitnaan ng gawain po natin sa Isabelita, it's my birthday that day. So proud 58! Dalawang taon na lang! Makaka-privilege na ako. Ayan, so balik tayo doon sa silang. Kasi nga nung Thursday, sa kalagitnaan ng gawain, nag-chat na sa akin si Ate Arthur. Yung kapatiran natin doon na isama sa prayer yung apo niya na one-year-old ngayong araw na to. Kasi po, nagsusukat, dumudumi, nagagatas yung bata. At alam naman natin, pag gano'n na, talagang hindi na po yun okay. Then, sa madaling salita, talagang pumunta ako, hindi ako napilitan. Pumunta talaga ako, mas pinili ko na makarating sa silang kahapon, bagaman may prayer and fasting tayo dito kahapon na hindi ko nadaluhan. At kinailangan talaga na
may panalangin yung batang yon. Kaya purihin ng Panginoon, sabi ko, ang doktor ay instrumento dahil may sinet po na-resolve yung doktor sa kanila na ipinakita rin sa akin kahapon, yung isang amoebiasis, pero amoebiasis, yung sabi ko, ang doktor ay instrumento ng Panginoon. Dahil nakita ko, malalim na talaga yung mata ng bata. At sabi ko, hindi sila makapag-decide. Kasi po, nung araw din na yun kahapon, may okasyon din sila pala sa bahay na talagang sabi ko, mas pinili nyo na ang batang yan ay madala sa doktor. Ipinag-pray, hiningi sa Panginoon ang kagalingan at kalakasan, at purihin ng Panginoon na dinugtungan ng Lord yung kalakasan ng batang yon. Na magmula nung umaga, at nung oras na ipinanalangin, ay talaga pong binigyan ng lakas yung bata. At nung hapon na, bago po ako umalis, pinupuri ko at pinapasalamatan na talagang tayo po bilang napagkatiwalaan ng Panginoon. Hindi po natin titignan ang mga sitwasyon. Kapag tayo po ay tinawag at nilagyan ng kondiksyon ng ating mga puso, ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, huwag po tayo magdalawang isip. No? Kailangan talaga po nating sumunod sa kondiksyon at udyok ng banal na Espiritu na ay pinapagawa ng Panginoon sa atin. Thank you rin po kay Lord dahil noong Thursday nga ay pinasaya ako ng Panginoon. Amen? Birthday ko na maraming mga kapatid ang pumunta. Bagamat yung iba, na-expect ko hindi pumunta. Hindi, okay lang yan. Joke lang. Ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon. Kahit sa panaginip, pinapaalala niya sa akin na kailangan gawin yung sa every Sunday natin sa pagdalo at makikinig na yung kanyang salita. And then, sabi ko sa Lord, nung itong linggo na ang dami kong nagdaanan na naramdaman ko sa katawan ko, sumasakit po yung likod ko, sobra. Hindi po ako halos nakakilos. Sobrang sakit po talaga, hindi ko maintindihan kung ano. Nagpa-check up ako sa doktor, wala pong nakikita. Sabi ko, ano po kaya ito? Sabi ko, Lord, ng daan sa buhay ko. Naiyak po ako noon. Kasi sabi ko, Lord, may gagawin ka po ngayon sa buhay ko. Habang po nag-worship po tayo, ginagano po yung likod ko. Sabi ko, Lord, may gagawin ka sa akin. Himala ka yun. Ngayong araw na to, hindi ko na mararanasan ang sakit ng likod ko. Tatanggalin niyo po. I prepare po. Ngayon po talaga. Pagkatapos ng fellowship po namin, nagagawin po kayo sa buhay ko. Kasi alam mo, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Hindi ko po kailangan ng gamot kasi kanina sabi ko kasama ko, Arnie, huwag ka na lang tuloy mag-charge. Sabi ko, hindi. Mag-charge ako. Sasayaw ako sa Panginoon, magpapasalamat ako kahit masakit ang likod ko, kaya ko. Purihin po ang Panginoon dahil ginawa po ng Diyos sa akin. Grabe. Sabi ko, Lord, nung pag-upaw ko, sabi ko, thanks God, hindi ko na naramdaman kahit ikagalaw-galaw ko. Wala na po, sabi ko, purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Sa luwa ko. Naman po yung mga nararanasan natin, nararamdaman natin. Sakit man po yan, kahirapan naman man po yung mga pagsubok, lagi lang po natin itulog sa Panginoon. Dahil tunay nga po na ang Panginoon lang makakatulong sa atin. Sabi niya nga po sa kanyang salita, sa Roma 10:11, ang sinumang nagtitiwala o sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ganyan po katapat ang ating Panginoon, no? Kaya tapakan po natin ang Panginoon. Amen? Okay? Sige po. Sa oras po ito, ihanda na po natin ang ating sarili. Okay, kung meron pa po, sige po. Meron pa po daw isa, habol si Ate Bibi. Okay. Popcorn lang daw po. Thank you kay Lord. Salamat sa tiwala. Pribileyo. Sinasabi ko na isang tayo nakaka-attend ng pagpunti ko banal. Gusto ko po talaga mag-first service. Thank you kay Lord. Sabi ko, Lord, bago ako gigising nga, bago. Pero late na rin po ako nagtulog kasi gusto niya talaga makipag-usap tayo talaga. Bago po ako nagising naman malakas ako. Sabi ko, Lord, bago ako mag-church, makakabawal agad ako Magandagad. Tapos natutuwa ako.
Kasi second service po kami. Kompleto po kami magpamilya ngayon ng second service. Kaya thank you, Karen. Kahit konti lang hinilin mo, no? Pero ibibigay ka. Thank you talaga. Napakabuti ng Panginoon sa Kristo. Diyos po po. Yan po talaga kabuti ng Lord kung hinahangad natin ang puso natin. Amen po. Kaya natutuwa po ang Panginoon pag kanyang yung puso natin. Amen po. Okay po. Sige po. Kung wala na po, dahil oras na po, i-reserve na lang po natin sa susunod na linggo. Okay. Tinatawagan ko na po ang magpapahayag ng kanyang salita, si Pastor Nonon Casimiro. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, so purihin ang Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon at tayo po ay patuloy na pinalalakas at pinasisigla ng ating Panginoon. Amen? No? Alam ko, meron pang gustong magbigay ng patotoo, pero pwede sa susunod na linggo na lang. Ano? Pero nakakatuwa dahil dati, pag tumawag ng testimony, walang natayo eh. Ngayon, sobra-sobra naman. So, ibig sabihin, sa kabila ng naranasan natin ay nakikita natin na may mabuting ginagawa Panginoon sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Amen. So, sa umaga po ito, tayo po ba'y handa na makinig? I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi naman po sa Tagalog, ako isa sa inyo, huwag kayong matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi kayo dapat mangamba kanuman. Palalakasin ko kayo at tutulungan, iingatan at iniligtas. Amen. Yan po ay sa magandang pangako ng Panginoon na kailangan po ating sauluhin. No? Lalo na sa mga panong ito na maaaring tayo ay naapektuhan. No? Naapektuhan sa ating isip, no? sa ating puso. Ulit kayo ay kasama namin, Panginoon. Kayo ay nagtagumpay na sa sanlibutan at kayo ang nagsabi sa amin na huwag kaming mabalisa. Huwag kaming matakot dahil kasama namin kayo. At kayo nangako sa amin na kami inyong palalakasin at tutulungan, iingatan at ililigtas. Panginoon, sa umaga po ito, muli po, mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan po na iyong salita, sa pamamagitan po na iyong banal na Espiritu. Alam ko na kayo ay may handang mayroong panghihina, kayo po ang umabot sa kanila, kayo po magpagaling, kayo po mag-aliw, kayo po magpalakas, kayo po magbigay ng iyong kapayapaan, Panginoon. Salamat po, Ama. At sa inyo po na pinag-atiwalaan sandali ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay at humaharap sa isang matinding krisis sa ating bansa. Nakarang linggo, meron akong pinakitang larawan na yung presyo ng gasolina. No? Noong time na yon, ang gasolina ay more or less 100. No? Pero ngayon, meron na ang presyo ng gasolina. Sa isang gas station, 120. No? At merong balita na tataas na naman daw within the week. No? Ano po ba ang ating nararamdaman pag nababalitaan natin yung mga bagay ngayon? So, siyempre, bilang mga tao, nagkakaroon tayo ng iba sa atin dahil naranasan natin yan dati. No? Pero, naniniwala po ko na kung paano tinulungan tayo ng Panginoon nung tayo ay dumaan sa isa ring matinding krisis, yung COVID-19 pandemic. No? Naniniwala ko na kung paano tayo ay iningatan at tayo ay tinulungan ng Panginoon. Amen? At tayo ay sabihin natin nakalagpas sa pagsubok na yan. Naniniwala ko na hindi uli tayo pababayaan ng ating Panginoon. Patuloy lang po tayong magtiwala, patuloy tayong tumingin sa ating Panginoon, at patuloy tayong magpakalakas sa presensya ng ating Panginoon. So, nung nakaraang linggo, nakita natin na yung dahilan kung bakit kailangan natin ng kalakasan. Nakita natin na may mga dumarating po talaga sa atin ang iba't ibang klase ng kahinaan.
pwedeng physical na kahinaan, pwedeng emotional na kahinaan, at kahit spiritual na kahinaan. No? Hindi po tayo parating malakas. Amen, mga kapatid? Kaya lang tayo nagiging malakas dahil sa biyaya at pagsama ng ating Panginoon. Pero alam natin na tuwing tayo po ay mahina, doon natin lalong nararanasan ang kapangyarihan at kalakasan ng ating Panginoon. Amen? Nagkaroon tayo ng panghihina dahil sa mga panlabas na dahilan, mga outward factors. Nakita natin last week na pwedeng yan ay dahilan sa mga unfavorable circumstances. No, yung mga masamang mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Nakita rin natin na nagkaroon tayo ng panghihina pag ang ibang tao ay nagkakaroon ng negatibong pag-uugali at aksyon o paikitungo sa atin. No? Di ba pag merong halimbawa, merong taong maring tayo ay sinisiraan o kaya tayo ay inaaway, no? Hindi naman tayo nakipag-away. Pero lalo na pag dumarating pag-uusig, hindi natin, aminin natin na tayo ay naapektuhan. Tayo panghinain at hadlangan. At meron din mga panloob na dahilan, no? Hindi lang yung panlabas, yun mismo sa atin. Kaya tayo nanghihina dahil meron tayong mga personal na pagbaka sa ating kahinaan, sa ating lumang pagkatao, na hindi naman talaga totally nawala yan. Hanggang ngayon, yan ay naging dahilan na meron tayong pakipagbaka sa sarili natin. At lalo na, hindi lang yung pakipagbaka, pero may mga panahon na tayo. Amen? Pero sabi nga natin nung nakaraan, at dito ko magpapatuloy, maasahan natin ang pinanggagalingan ng lakas natin ito, at yan ay walang iba kundi ang ating Diyos. God is the source of our strength. Sa Biblia, nakita natin nung nakaraan, na parating sinasabi na God is our strength. Hindi ko na binasa yung lahat ng mga talata, pero siguro familiar kayo dun sa awitin na God is the strength of my heart. Sino sa inyo alam niyo yun? No? God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion for. Na in-appoint ni King David, yung musician niya si Asaph. No? Talaga siya ay lingkod ng Panginoon, pero dumarating din yung panghihina. Ano yung dahilan ng panghihina niya? Nakita natin nung nakaraan. Meron siyang pagbaka sa inggit. Nung nakita niya yung mga masasama, sila ay lalong pinagpapala. No? Lalo silang yumayaman. Amen? No? Hindi ko lang alam kung nung paano ni Asaph ay meron ng mga blood control. No? Meron ng mga corrupt na mga hindi masiguro. Pero nakita niya na pinagpapala yung mga mayayaman. At yung mayaman yung mga, sabi natin yung mga masasama pala, sorry. Sabi niya halos madulas daw siya. Pero nung siya ay pumunta sa templo ng Panginoon, pinakita ng Diyos kanya kung ano ang magiging kahinatnan ng mga masasama. Hindi rin pala magtatagal yung kanilang yaman. No? At sila ay mapapahamak. Kaya nagbago yung yung pananaw niya. Kaya sabi niya na my heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart. Okay? So, ang Diyos ang ating kalakasan, at ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, katulad ng mga pangako rin
sa atin. Binasa natin kanina Isaiah 41:10, pero mas siguro familiar sa atin yung Philippians chapter 4 verse 13. Anong sabi dun sa Filipos 4:13? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya sa English, I can do all things through Christ which strengthens me. Amen? No? Ang kinig po natin yan, na magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin harapin. Magagawa natin mapagtagumpayan ang krisis na ating kinalalagyan ngayon sa kalakasan ng ating Panginoon Jesus. At sabi natin, ito ang ating gagawin. Tayo ay umasa sa Diyos at sa Kanyang kalakasan. No? Sabi sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, look to the Lord and His strength. No? Kala okay lang yung maging updated tayo. Alamin natin kung ano yung mga balita, pero wag naman na doon na lang tayo nakatutok. Amen? Kasi kung doon tayo nakatutok talaga, mapupuno tayo na takot at pag-aalala. Amen? No? Isang araw, medyo tinignan ko yung balita. Tapos meron doon mga projection na ang manok, ang baboy, ang bigas, ilagay doon yung ilang porsyento yung magiging pagtaas. At yung LPG, lalo pang tataas. Sabi nila. Mas pakinggan natin ang kanyang mabuting balita, ang kanyang salita. Kasi yung mga masamang balita na kumakalat sa ating kapaligiran. At humingi tayo ng kalakasan sa ating Diyos. Dahil pag yung mga awit, ang sabi niya, strengthen me according to your word. Psalm 119 verse 28. Palakasin niyo po ako sa pamamagitan ng iyong salita. Humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Lord, palakasin niyo po ako. Lord, alam niyo po na ako ay pinanghihinaan ng loob. O kaya kung meron man tayo panghihina sa ating physical, humingi tayo ng kagalingan kalakasan sa atin. At kung wala yung kanilang mga mat sa buhay, tinangay ng kaaway nila. At sabi rin talaga, nanangis sila. Pero isa pang hindi magandang nangyari, yung tauhan ni David ay nagbalak na siya'y batuhin at patayin. Kasi sinisisi nila si David. No, siguro sasabi nila, kung hindi tayo umalis dito, hindi mangyayari ito. No? At sabi rin si David ay nabalisa, sobrang nabalisa. Pero ang magandang sinabi sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, David found strength in the Lord his God. Si David ay nakatagpo ng kalakasan sa Panginoon niyang Diyos. Tanong, paano kaya siya nakatagpo ng kalakasan? Ano kaya yung ginawa ni David? Iniluwan ako siya ay pumunta sa isang siguro tahimik na lugar. No? At siya ay nanalangin sa Panginoon. Amen? Amen. At pinalakas siya ng Panginoon. Alam mo yung ginawa niya? Siguro nabasa na ninyo. Pinunahan niya yung mga tauhan niya. Siguro sinabihin niya, walang mangyayari kung kayo papatayin niyo. No? Lusubin natin yung mga taong yun na tumangay sa ating mga pamilya. Habulin natin sila at yun ang ginawa nila. Hinabol nila at natalo nila yung kaaway nila. Amen? Amen. No? Paano nagawa nila yun? Dahil siya ay pinalakas ng ating Panginoon. Now, sa bagay ito, gusto ko lang pong ibahagi yung mga iba pang spiritual na resources na binigay sa atin ng Diyos para tayo ay maging malakas. Una po, mga kapatid, tayo ay binigyan ng Diyos
at patuloy na binibigyan ng Diyos ng kanyang kagalakan. No? God gives us His joy. Ang kagalakan na ito ay hindi galing sa atin. Kasi ang kagalakan ng Panginoon ay ano pa? Tayo ay gumaling, happy tayo. Diba, mga kapatid? Pero pag wala kang masyadong pera, at pag ikay hirap na karamdaman mo, minsan, nandun talaga yung kalungkutan. Amen? Pero ang joy ng Panginoon ay hindi po nakabase sa kalagayan. Na kahit hindi maganda ang kalagayan mo, bibigyan ka ng Panginoon ng kagalakan niya. At bakit kailangan natin ang kagalakan ng Panginoon? Dahil ang sabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, alam ko alam niya na to, the joy of the Lord nililikha sa atin ng banal na Espiritu. No? Na kahit, halimbawa, tayo ay naghihirap o maaaring makaranas ng kahirapan, pwede pa rin tayong patuloy na maganap sa ating Panginoon. Amen. At pag tayo nagaganap sa Panginoon, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Sabi sa Psalm chapter 22 verse 3, God inhabits the praises of His people, at tayo ay palalakasin ng ating Panginoon. Amen. So anong dapat natin gawin? Sa presensya ng ating Panginoon. Lagi sa magandang halimbawa dyan, sila Pablo. Naalala niyo si Pablo at si Bernabe? Dahil sa pangaral ng salita ng Diyos, pero nung nandun sila sa Pilipos, meron ng isang babae na inaalihan pa lang ng Espiritu. At pinalayas sila yung masamang Espiritu sa babae yun. Yung nga lang, nagalit yung may hawak dun sa babae at yung mga tao ron. At sila yung pinakulong. Amen? Pero mababasa natin sa aklat ng mga awit na nung sila ay nasa kulungan, anong ginagawa nila? Sila ba ay nagmumukmok? Sila ba ay umaangal? Hindi. Sila ay nananalangin and they were singing hymns and praises to God. Umaawit sila. Kahit sakit na sakit sila dun sa mga tanikala sa kanila. At anong nangyari doon? Dahil sila ay umuri sa Panginoon at nanalangin. Sila ay pinalaya ng Panginoon. Amen? Gumawa ang Diyos ng isang himala. Nagkaroon ng lindol at sila nakalaya. No? Naalala ko tuloy isang ring lingkod ng Panginoon, si Richard Wurmbrand. Si Richard Wurmbrand ay isang Romanian pastor. Bago pa lang ako sa Lord, nabasa ko na yung libro niya, yung Tortured for Christ. No? Actually, maganda po yung buhay niya. Pwede niyong mapanood yung buhay niya sa YouTube. Ilagay niya lang Tortured for Christ. Meron dong movie sa buhay niya. No? Actually, yung asawa din niya, si Sabrina, meron din isang magandang pelikula doon sa buhay naman ng asawa niya. Encourage yun na panoorin niyo yun. Type niya lang Torture for Christ. Alam niyo ba nung si Pastor, nung hinuli siya, opunta siya sa church, bigla na lang may umarang sa sakyan at hinuli siya. Kasi nagsasalita siya laban sa, nung panahon niya, ang pamahalaan nila ay komunista. No? Komunista. So, nagsasalita siya laban sa komunismo. Talagang sinasabi niya yung kanyang pagtutol at binabahagi niya yung pananampalataya niya sa Panginoon. Yun dahil ako ba siya na nanganganib ang buhay mo, tapos ang itatanong mo, anong araw? Yung pala, sa bawat araw ng taon, meron siyang memorized na verse na patungkol sa yung may sinasabi si Lord na huwag kang matakot. Nag-memorize siya ng 366 na verses. No?
Kumbaga, kahit leap year, meron siyang memorized na verse. So sabi niya, sa araw na ito, sinabi kasi sa anong araw, sa araw na ito ang aking verse. Sabi ni Lord, umaawit sila sa Panginoon. At yung kanilang mga chains, yun ang ginagamit nilang instrumento. Yung pagbagsak ng ano na yun. Ibig sabihin, kahit sila nakakulong, kahit sila na ganang sitwasyon, nag-desisyon sila na maging magalak sa Panginoon. Amen? And eventually, nakalaya siya. So ito ay paalala sa atin na kahit anong sitwasyon natin, magalak tayo sa Panginoon, mga kapatid. Dahil isa yan sa binigay sa atin ng Diyos para tayo ay maging malakas. Umawit tayo ng mga papuring awit sa Panginoon. Pwede tayo makinig ng mga awitin. Marami tayong mapapakinggan sa internet. No? At sabayan natin. Umawit lang tayo. No? Ako, aminin ko, itong nakarang mga araw, ako ay medyo naapektuhan dahil meron akong isang inaayos na problema. Pero, personal na problema. Pero, habang tumatagal, parang parang bumibigat. Naisipin, wala pa rin solusyon. At nagkakaroon ako ng takot. Yung isip ko ay, sabi nga nila, minsan, nag-overthink. Yung term nila, nag-overthink. Naisip na, ano kayo mangyari? Di ba, mga kapatid? In the Old Testament, nung nagpaglaban si Josue sa makaaway nila, pinatigil ng Panginoon ng araw. No? Para tuloy-tuloy silang may paglaban at nanalo sila. Amen? No? At meron pang nangyari nun, nung panahon ng isang propeta na yung head ng axe, yung isang palakol, nabasa niyo yun, nahulog yung palakol na yun doon sa ilog. No? At anong ginawa ng propeta? Naglagay lang siya ng parang pampa. Ang sabi ano bang nagagawa ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, alam natin na nagkakaroon tayo ng higit na pananampalataya pag nababasa natin ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya dumarating sa pakinig at pagkinig ng kanyang salita. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 34, by faith, their strength or their weakness was turned to strength. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya, may hukom sa chapter 16 verse 28. Sabi rito, ito yung dahil nahuli na nila si Samson dahil sinabi niya yung sikreto ng lakas niya. No? Na pag siya ay pag pinutol yung kanyang buhok,